What are the qualifications for a pastor? Well, first of all, a pastor must be a man. Right before God gives the requirements in 1 Timothy 3:1-7, the Spirit says, "I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet." The list of qualifications that follows describes a godly man. An overseer must be above reproach, meaning that he must walk in holiness and without blame. The husband of one wife or a one-woman man. He must be sober-minded. Another word for this is temperate, or not given over to wild ideas. He must be self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, which is the one skill that a pastor must exhibit. Titus 1:9 says he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and rebuke those who contradict it. He must not be a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money, lest he compromise the truth for selfish gain. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, but prove his worth over time. He must be well thought of by outsiders, for how will he effectively share the message of the gospel if he does not love his neighbor? Now, these are character qualities we should all aspire to. The pastor is to be an example for the whole church of a mature Christian. Good morning! Good morning, pabatiin po natin ng ating mga katabi ng isang magandang umaga. Good morning, yung may ngiti sa labi. Yung parang nai-excite tayong makasama ang ating mga kapatid at ang ating Panginoon especially. Good morning po sa lahat ulit. Magsitayo po tayo para po sa ating pagbasa. Ang atin pong scripture ay mula sa Ephesians chapter 6, verse 1-9. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatahi.
Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa banal mong mga salita na tinanggap namin ngayong umaga. Marami pong salamat, Lord God. Ikaw ay banal, ikaw ay dakila, Panginoon, ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Sukdulan ng iyong biyaya na sa banal na dugo ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Iniligtas mo po kami sa walang hanggang kapahamakan. Ginawa mo kaming victorious, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kami po ay pinagtagumpay mo na, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdadaanan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong awa. Ito'y sagana. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang aming tinatanggap. Salamat, Lord God, dahil walang hanggan ang iyong pagmamahal. Walang hanggan ang iyong biyaya, Lord God. Kaya naman sa umagang ito, pinupuri ka namin. Ikaw ang aming pinasasalamatan. Ikaw ang aming niluluwalhati, Panginoon. Lord God, ang umagang ito, ang programang ito, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga pag-aawitan namin, ang pagpupuri namin, Panginoon, para po ikaw ay maluwalhati, Lord God. Ang amin pong pastor, Panginoon, itinataas namin sa iyo, Lord. Ilapit niyo po siya sa inyong harapan, Panginoon. Kaya ang inyo pong sasabihin, Lord God, ay gamitin niyo po siya para po ibigay ang inyong mensahe, Lord God. Langisan mo ang kanyang labi, Panginoon. Ang amin pong mga gamit dito sa church, Lord God, mula sa technical, Panginoon, sa mga instruments, sa aming mga speakers and mic, Panginoon, kayo po ang humawak dito upang wala pong maging aberya, Panginoon, maging distraction, Lord God, sa amin, Panginoon. Gayon din po ang aming mga kapatid, Panginoon, na wala pa sa lugar na ito. Ihatid niyo po sila sa lugar na ito ng ligtas, Lord God. Ang aming po mga puso ay tunay na ihanda niyo, Lord, para po tanggapin ang inyong mga salita, para po ikapamuhay namin ang mga ito at maging patotoo kami sa mga tao na nasa mundo, Lord God. Muli, ikaw ang aming pinasasalamatan, Panginoon, ang aming niluluwalhati at aming dinadakila. Sa iyo ang araw na ito, sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Bago po tayo magsimula, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Bago po tayo magsimula, may nais na po akong basahin na Bible verse sa Romans chapter 5 verses 8 to 9. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Grabe, no? Talagang hindi natin na madi-describe yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. And yung dating tayo, yung sobrang dumi, sobrang madungis, niyakap tayo ng Panginoon. And by His blood, nilinis niya tayo. Amen po ba? Tunay nga na ang biyaya ng Panginoon, no, talagang hindi mapapantayan ng kahit anong bagay dito sa mundo. Kung yung mga bagay na ginagawa natin, yung mga bagay na pinaplano natin nag-fail, pero yung grace ng Panginoon hindi nag-fail. Habang buhay, mamumutawi yon sa ating mga puso. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, kantahan natin siya, awitan natin siya ng buong puso na may pasasalamat. Hallelujah.
natin ng Panginoon, tunay nga na grace ng Panginoon is amazing. Amen po ba? Kung dati, nakatali tayo sa mga kasalanan, pero ngayon, malaya na tayo. At dahil yun sa biyaya ng Panginoon, amen po ba? Di naman po natin kaya yun ng sarili nating lakas. Hindi po natin kaya ng kahit anong iyak natin sa sarili natin, di ba? Kahit anong paghihirap natin, minsan hindi natin nako-conquer. Dahil wala tayong Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ipinagkaloob niya sa atin yung peace, pinagkaloob niya sa atin yung wholeness, at higit sa lahat, pinagkaloob niya sa atin yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, minsan paawitan pa po natin ang Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was
Manalangin po tayo. Tunay o Diyos, kamangha-mangha ka. Kapuri-puri ang iyong mga gawa. Dapat kang luwalhatiin sa iyong kagandahan. Luwalhatiin, sambahin ang iyong kagandahan, ang iyong mga gawa, ang iyong nilikha, at gayon din kami, Panginoon, na iyong iniwangis sa iyo, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Dahil sa biyaya, biyaya mula sa biyaya, pananampalataya mula sa pananampalataya. Salamat po, ito'y magtatapos sa aming buhay sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. At buhay na walang hanggan ang dulot nito na iyong ipinigay para sa amin. Pinupuri ka namin sapagkat pinalaya niyo po kami sa buhay, Panginoon, na walang katuturan, Panginoon. Salamat po, ito po'y biyaya niyo po. Salamat po, pinupuri ka namin. Hindi namin kaya, Panginoon. Ngunit salamat sa iyong biyaya. Ito'y nagpapatuloy, may kalakasan, may kapangyarihan na gumagawa sa buhay namin bilang isang iglesia niyo po. Pinupuri ka po namin, kayo din, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang iyong araw, hayaan niyo po ang iyong nilikhang araw na ito. Itinoon, Panginoon, namin ang aming isip sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyo. Mabigyan ka ng karangalan, anuman ang aming gagawin. Sapagkat sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang araw na ito, Panginoon, wala kami pagmamapuri, Panginoon, pagyayabang, sapagkat ikaw po ang gumaganap sa lahat ng bagay. At hayaan niyo rin po, Panginoon, sa umaga pong ito, sa aming pakikinig, sa aming pagsamba sa iyo bilang may pananampalatayang sumasamba sa iyo, hayaan niyo po ang iyong mga salita ay tumatak sa aming mga puso. Dalangin namin, Panginoon, makasamba kami even, Panginoon, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagsakasutuparan, Panginoon, ng iyong mga salita. Ganapin namin ito, isa kapamuhay po namin. Salamat po, ang hatid nito, Panginoon, ay kagalingan sa amin ang iyong mga salita. Ang hatid nito ay kapayapaan sa amin. Ang hatid nito, Panginoon, tunay na kapayapaan at kapahingahan nagmumula sa iyo. At ito hindi makukuha sa mundong ito, Panginoon, kundi ito'y nagmumula sa iyo. Ito'y kagalakan mula sa aming puso. Sinasamba ka namin. At salamat po sa mga kapatid namin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, maging kalakasan ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Pandal, ikaw po ang tunay na energy po namin, kalakasan, kapangyarihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa araw na ito. Matakila ka lamang, maluwalhati ka lamang. Sapat na po iyon para sa amin. Sa iyo po ang karangalan, magpasawalang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. Amen. Makaupo na po tayo. Lahat. At tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ayoko pong sayangin ang bawat sandali. At puro na po tayo introduction. Marami tayong introduction. Pero ngayon, puntahan na po natin ang ating aralin. Ang Iglesia ng Diyos na buhay. Yun po yung pinakatema po natin ayon po sa binasa ng ating kapatid kanina. At ito po ay pagpapatuloy na pag-aaral natin. At ang ating pong keywords ay gaya ng kawal, o tayo yung mga kawal at hindi basta-bastang kawal, hindi po makamundong kawal. Wala po kong narinig na amen. Pag sinabing makamundo, hindi nakikihalubilo sa mundong ito. At yun po yung katunayan, pero iba po ito sa pagiging kawal dito sa sanlibutan. So meron tayong government at may mga kawal sila, siguro may idea tayo, pero ito kakaiba. Kasi ang labanan po natin hindi po alaman at dugo, ito'y spiritual. Sabi niyo po, spiritual. Ang mga Kristiyano ay lumalabang spiritual. At tiyak po at impact po talaga ang Panginoon nagtagumpay. At dahil sinama tayo sa tagumpay, tayo rin po magtatagumpay sa buhay na ito. So tingnan po natin ang ating key verse. Dalawa po siya, key verses po natin. Ephesians chapter 6 verse 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Nawa makakabisado po natin ito. O, puntahan na po natin yung 1 Timothy chapter 2, 3, and 4. Okay, puntahan po natin siya. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Hindi po talaga siya laman at dugo ang pakipagdigma. Ang pakipaglaban ay ano daw po? Pagtitiis. Bilang isang Kristiyano, dapat nagtitiis tayo. Ano man yung ating nadaanan, pagtiisan natin, sapagkat ito'y nagdudulot ng tunay na kabanalan sa atin. Kasi kung wala pagtitiis, hindi tayo maging banal sa harapan ng Panginoon.
Kasi positionally, tayo ay banal na. So, gaya ng kawal ni Kristo, ibig sabihin, mabuting kawal. Sinabing mabuti, ibig sabihin, ito po yung tunay na kawal, yung iglesia ng Diyos na buhay. Amen. Verse 4, kapatid, ito po yung kanyang payo at ito'y binibigay niya sa atin na sino mang nasa kawal ay ang pagkakawal daw ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito yung mundo. Kasi iba tayo sa kanila. Sa nasabi nga ni Pastor, taliwas tayo sa agos ng mundong ito. Salungat tayo. Kasi tayo ay spiritual. Pakipaglaban po natin. Upang siya'y kalugdan niyo nagtala sa pagkakawal, sino yon? Ang ating Panginoon. Siya'y naglagay sa atin. Siya'y naglagay ng pagkatagumpay para sa atin sapagkat siya'y nagtagumpay. Na mga alipin tagapaglingkod sa iglesia, marami na po tayo nadaanan. At ito po, pumunta na po tayo ng example, si Samuel. Example tayo kay Eli bilang tagapaglingkod, tagapangasiwa. At pinag-aralan sa 1 Timothy chapter 3, yung overseer at yung mga diakono at mga Lord, nakalimutan na po nila. Mga diakonesa, tagapaglingkod po. Ito po yung pangkalahatan, pero napili po natin ito kasi si Samuel, dumaan po siya sa paglilingkod at naging priest po siya. Diakono muna siya, naging priest po siya. Dineclare po siya naging priest. Amen. At pagkatapos naging propeta rin siya at naging judge din po siya. At ngayon makikita natin kung gaano siya naging napagkatiwalaan sa maliit na bagay. Maliit pa lamang siya'y naglingkod sa Panginoon. Sabi ng Bible, chapter 3, siya ay ministered ni Lord. Nagbi-ministered siya kay Lord. Tagapangasiwa siya ng Panginoon. Saan? Sa maliliit na bagay. Tagabukas ng pinto, diba? Taga-ayos ng mga dyan. Sa hapag na nilalagay yung paghandog, ginagawa niya po yan, even siya ay bata pa. So napagkatiwalaan siya doon, so dineclare siya na priest. Amen. At naging prophet po siya. Napagkatiwalaan po siya. Ganyan din po tayo, kahit diakono tayo, diakonesa tayo, at simula pa lang tayo sa pagkabata, ibig sabihin tayo po'y lumalago. Sabi niyo po, lumalago. Kasi hindi po siya si Samuel, hindi po siya nakihalubilo sa takbo doon na nangyayari na masama doon sa templo o sa tabernakulo. Amen po ba? Nare-recall niyo po ba? Okay. Naglagay po ako ng point po, ang katunayan ng integridad ni Samuel bilang hukom. Sinasabi na po yan kasi hukom na po siya rito sa chapter 12 na ating pinag-aaralan at alam natin na siya'y galing sa pagiging priest. Hindi natapos po yung pagiging priest niya. Umikot po siya 20 years sa kanilang lugar sa buong Israel. Kahit natalo sila, inaano niya yun. Ini-encourage niya na magbalik loob sila sa Panginoon. 20 years siyang naging priest kasi ang priest wala na si Eli. Di po ba? Patay na po. Amin po ba? So siya ang tumayong priest, inikot niya kasi wala na nga, sira na po yung kanilang pananambahan eh. Di po ba? Kaya siya, niligid-ligid niya ang kanilang lugar. At dahil propeta rin po siya, sinasabi niya na dapat magbalik loob sila sa Panginoon. At the same time, siya po ay tinuring na hukom. Ito na po yun, verse 12, pinapakita na po dito. At pinapakita rito yung kanya pagiging, meron siyang integridad. Tinitingnan niya mabuti kung meron siyang nagawa kanino man. Kung babasahin natin sa mga una, pupuntahan po natin. Sabi niya, narito ako, pinakinggan ko ang tinig nyo, naghahalal ng hari, pinahiram ko yan, at sumunod po dyan, at kasama nyo, bata pa ako, alam nyo yung buhay ko. Sinasabi ni Samuel sa kanila, kasi General Assembly na po ito, kasi may hari na po sila, kasi iiwan niya na yung pagiging hukom niya, kasi meron ng hari si Saul. Ngayon, sinasabi rito, na eto na, tumatayo ako sa harapan ninyo, narito ako. Ibig sabihin, narito na ang patas na hukom. Sino? May hari na kayo, may talagang maghuhukom na. Kung meron man ako nagawa sa inyo, yan, nakalagay po dyan. Ako man ay nandaya, ako ba'y may kinuha sa inyo, baka o asno, o ako man ay namighati sa inyo. Sino? Ako yung hukom, meron ba akong nagbigay ng kalungkutan sa inyo, hindi ko nabigay yung hustisya bilang isang hukom? Nag-ano siya rito? Transparent po siya sa kanyang mga nasasakupan. At sinabi niya, meron bang suhol akong tinanggap sa inyo upang ipikit ko ang aking mga mata?
sa mga tamang bagay? O ako ba ay kinompromise ko ba yung pagiging propeta ko o pagiging priest ko dahil ako'y judge na ngayon? Dahil mas mataas na ako. Kasi ang suhulan po talaga, nandyan po yan. Sa mga ano na po, sa mga judge po. Pag nanungkulan na sa mataas na posisyon, nandyan na po yung maraming alok. Hello? Kasi pag ikaw ay judge, para ka na ring hari ng panahon yun, although walang hari. So lahat ng offer naririyan. Kita nyo ngayon, naglalabasan yung mga kabulukan ng mga sa Pilipinas, di ba? Yung mga tiwali. Di ba? Ngayon, kung haharap tayo sa mga tao, ano sasabihin ng mga tao sa atin? Kung leader tayo, kahit leader ka ng kabataan, leader ka sa opisina, leader ka sa mga kaeskwela mo, leader ka sa mga kaibigan mo, ano masasabi nila sa atin? Ito po, babasahin po natin ang mga naiwan na mga talata. Sabi niya, narito ako sa harapan ng Panginoon, narito tayo, at sa harapan ng hari, verse 3, ayan, sinasabi niya po dyan. At ito, pinapakita niya kung meron man siyang naloko. Kumbaga sa parang sinasabi rito, binabalance niya kung talagang siya kasi sa bandang huli, sinabi niya, ay kung meron man, ay isasaoli ko. O ako'y sinabi ko nga, hihingi ng tawad sa inyo. Kaya may maganda example ako nilagay si Sakeo. Ika-4 na bahagi, ibabalik ko. Kaya nga bankrupt siya pag ibabalik niya, di ba? Alam niyo po ba, ang pagiging bankrupt, makinig mabuti, ang pagiging bankrupt sa mundong ito ay pagiging mayaman sa Panginoon. Hello? Kasi bakit? Mawala ang lahat ng mga tinatangkilik mo. Wag lang mawawala ang Panginoon, yung dignity mo. Hello? Yung dangal natin, dapat hindi mawala. Hello? Bilang isang Kristiyano, may dangal pa ba tayo? Dapat meron. Hello? Kaya hindi basta-basta ang pagiging Kristiyano. Akala natin, ganoong kadali. Sa biyaya ng Panginoon, dadalhin niya tayo doon. Kaya nahiramin. Kasi sayang yung tinapos ng Panginoon, hindi niya gagawin ng Panginoon sa atin yun eh. Hello? Ano yung meron tayo? Yung banal niya na espiritu na magtuturo sa atin. Paano ang dangal natin ay hindi mabahiran ng dungis. Hello? Kaya ang kasuli-hulihan makikita ng labas kung sino tayo. Kasi alam ng pamilya natin kung sino tayo eh. Amen. Ng barkada natin, malalaman din nila. O minsan tayo magaling sa barkada. Sa pamilya malayo. Wag nawa mangyari. At dito sa verse sa verse 4, napos ko na po yan. Ito yung clarification po ito yung clarity kung ano ang pwedeng mangyari. Ngayon, pagkakataon nyo na, sinasabi ni Samuel, pagkakataon nyo na, dahil may hari na kayo, may kakampi na kayo. Ako'y wala na. Pwede na akong kasuhan kung may nagawa ako. O pwede na akong pugutan ng ulo o batuhin. Kasi sa panahon nila, pwedeng batuhin yung mga nakagawa ng hindi maganda. O naglumapastangan. May kakampi na kayo, eto na, may hari na kayo. At dito, yung dignity and integrity, makinig kayo mabuti, served by the people of Israel to Samuel. Ibig sabihin, ibinigay yung totoong dignidad na meron siya buhat pa man nung una. Kasi bata pa lang, verse 2, verse 3, bata pa lang ako, kasama niyo ako. Nakipaglaban ako, kasama niyo ako, kahit natalo tayo. Kasama niyo ako, meron ba akong sinisi o meron ba akong inanong tao sa inyo? At alam niyo to, kung ano naging buhay ko, hanggang ngayon mauban na ako, kaya nga sinasabi ko nakaraan, siya'y tumanda na may uban na may pinagkatandaan. Ano yon? Yung salita ng Panginoon, hindi niya kinompromise. Kaya nga ako nagsasalita minsan sa atin, sa mga grupo natin, pag ang salita ng Panginoon ay hindi na natin ini-implement, hindi ako sasuporta. Kasi bakit? Hindi ko i-compromise sa salita ng Panginoon. Dapat ganun tayo. Sino man sa atin
Minsan nababayaran yung ating pagiging Kristiyano sa mga bagay na maliliit. Huwag nawang mangyari. Kausapin tayo ng Panginoon. It is the time pag ang authority ng Panginoon ay naibababa na, hindi na tayo dapat sumuporta. Amen. Pagsalita ng Panginoon na ini-implement natin, bigyan natin ito ng diin at kapangyarihan. Dahil pinagkatiwala ng Panginoon sa atin yun eh. Diba? At ang sabi rito, makinig kayo mabuti, isinerve po ito ng ang una, hari. Naroon. Mga general, mga anak niya, pamilya niya naroon. O isa man sa inyo magsalita, sinasabi ni Samuel. Kasi handa ako magpalitis sa hukuman na meron tayo ngayon. Meron tayong hari. Ito po ang sinabi. At kanilang sinabi, hindi lang isa ang nagsabi, kundi marami ang nagsabi. Hello? Parang sinasabi, kilala ka namin, Samuel. Mula pagkabata, nakasama ka namin. Naghahandog kami, naroroon ka, nagpapagaano ka sa amin, nag-a-usher ka sa amin. Paano kami maglingkod? Hindi ka nahawa doon sa loob, sa mga kalokohan ng mga kinakapatid mo, yung anak ni Eli. Sabi niya nito, at kanilang sinabi, lahat po yun alam nila. Sino nakakakilala ng buhay natin? Di ba, una, pamilya? Naroon din yung pamilya niya. Naroon yung mga anak niya, na mga tiwali rin. Hindi naman porkit ikaw ay pastor o priest ka, hindi ka na, yung mga anak mo matutuwid na. Hello? Pero tinuturuan mo, sabi ng Bible, binasa ng kapatid natin kanina, kayong mga magulang, huwag nyo ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi turuan sa mga disiplina at aral ng Panginoon. Kung hindi sumunod, wala ka na doong pananagutan. Hello? At dito, lahat po sila naroon, even ng mga general na mga panahong iyon. Kasi po pwede siyang tigukin eh. Po pwede siyang parusa o kahit di naman siya tigukin. Tanggalin lahat ng ari-arian niya. Meron ba? Isasauli ko. At ang sabi niya, unang-una rito, sagot ng mga nagpapasiyasat po siya eh. Sagot ng mga tagapagsiyasat kasi parang nasa hukuman na siya nito eh. Nililitis na po siya rito, parang ganoon ang disenyo nito. Ang senaryong ito, parang siya nagpapalitis ng kusa. Wow. Kaya natin gawin yon. Halimbawa ako, meron pa kayo nakita sa akin, sabihin nyo sa akin, sabihin nyo, handa ba tayong humarap? Meron ba ako sa inyong nagawa? Kaya sometimes, pagka nagko-communion tayo, ako humingi ng sorry sa inyo. Baka may nasabi ako, nakapagbiro ako, o may nagawa ako hindi maganda sa inyo, patawarin niyo ako. Kasi hindi po tayo perfecto pa, di ba? Papunta po tayo doon. May lakas ba tayo ng loob? Halimbawa, sa pamilya natin, sinabi natin, anak, inipon mo. O reunion, meron ba kayong sama ng loob sa akin? Lalo na ngayon, di ba, parang malapit nang maghiwalay ang taon, di ba? Ilang na lang, December na, di ba? So, ibig sabihin, paglipas ng taon, may reunion tayo. Kaya ba natin tumayo sa harapan nila? Magpasiyasat? O tayo lamang ay laging salita ng salita sa kanila, sila ayaw natin pagsalitain. Ito, pinagsasalita na ni Samuel. O meron pa. At sinabi nila, una, yung mga sinabi ni Samuel, hindi ka nandaya sa amin. Papaano to yung hindi nandaya? Sa isip, hindi mo kami niloko. O hindi ka naging tuso para kami isuong mo sa mga mabibigat na bagay. Hindi mo kami dinaya. Saan? Sa salita. Kasi ang mga sinasabi mo ay totoo. Ito'y galing sa Panginoon. Kasi propeta siya at priest siya. At kahit siya ay judge na ito'y iniiwanan niya, tinetake over niya na doon kay Saul, na hari ng Israel. Sinasabi niya ito para sabihin nila kung ano ang ginawa niya sa kanyang panungkulan. Hindi ka nandaya sa amin. At sa gawa, wala kang dinaya. Makikita natin ang tunay na dignity, sinasabi kong nakaraan,
ay dignity galing sa Panginoon ito. We are righteous in His sight. Amen? Isinuot niya sa atin ang balabal ng kanyang katwiran. Can I hear amen? Ngayon, how you put, paano nyo ililagay? Dinalagay nyo po ito sa inyong daraanan. Sinuotan na tayo, meron talaga tayong righteousness. Ang problema na lang, paano natin ito lakaran? Paano natin ito gawin? Yun yung sinasabi ng Bible. At ang sabi niya rito, hindi ka nandaya sa amin. Pangalawa, ni pumighati man sa amin, hindi kami nakaranas sa iyo ng pagmamalupit bilang hukom. Hindi ka naging malupit sa amin kahit hukom ka na. Kasi parang sinasabi niya nila rito, lahat po sila, siguro tasan na kamay, ikaw hindi nandaya. Sabi naman na iba, hindi ka sa amin na nabighati. Naging parehas ka, naging patas ka. Kaya pinapakita dito yung dignidad at dangal na meron na ibinigay kay Samuel. Ito, palipas na ang buhay ni Samuel eh. Minsan, di ba, pag tayo nasa kabaon na, dyan naglalabasan yung mga yung mga ginawa natin eh. Alam ng kapitbahay eh, alam ng kamag-anak natin eh, kung ano tayo eh. Hello? Eto, buhay pa siya, nagpapaano na siya. Di ba? Ano kaya pag tayo naman yung nakahiga na, ano sasabihin sa atin ng kapwa natin? Ayan, loko yung pastor na yan eh. Ang pangit na patotoo, di ba? Hindi na ako magbo-born again. Kasi bakit? Yan nga, di nagkakasundo eh. Pamilya, nag-aaway-aaway. Huwag nawang mangyari. At ang sinasabi niya rito, hindi po ito yung yung sinasabi nandito yung parang, huwag kang magkasalita, hindi maganda sa akin, kasi bebenggahin kita. Hindi niya tinatakot ang mga tao. Sinasabi niya, meron na kayong hari. Sabihin niyo na. Para handa ako. Tingnan niyo po yung kababaang loob ni Samuel, ibig sa kanyang pagtanda. Ibig sa pagbaba niya doon sa trono ng pagiging hukom, gaano siya kababa. Sige, sabihin niyo. Siguro isa pong salita rito, isa po siya yung maamong tao. Sabi niyo po, maamo. Bukod siya ay mababa, siya ay maamo. Kaya yung mga tao sa kanya, tuwan-tuwa, totoo naman talaga, tuwan-tuwa sila ang panunungkulan niya. Kaso nga lang, kasi ayaw na nila sumunod kay Yahweh, sa Panginoon, kaya gusto na nilang hari. Ayaw nila sa puro salita ng Diyos na mapapainggan nila kay Samuel. Kasi lahat na panunungkulan ni Samuel, ginawa niya ang purong salita ng Panginoon, ini-implement niya. Nagsasawa na po yung tao sa kanya. Kaya sabi dun sa mga naunang verses hindi naman ikaw ang tinakwil, kundi ako eh. Alam ito ng Panginoon. Kaya ibinigay ni Samuel ang kanilang hari. Pinahiran ni Samuel. At yung huli, sinabi niya, hindi tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. Kasi alam niyo po ba, makinig kayo mabuti, isa lamang balita, makinig kayo mabuti, ang haba na nararating yan. Narinig niyo ba yung salita na may pakpak ang balita? Di ba? Alam niyo po ba, pag gumawa ka ng matuwid, may pakpak din po yan, lumilipad po yan, umaalingaw-ngaw po yan. Hello? Pag gumawa ka ng hindi maganda, ito po'y umaalingaw-ngaw din. Ano sabi ng Bible? Walang baho na hindi nailalantad, hindi sumisingaw. Hello? Ito, pinapalantad na ni Samuel kung anong meron ako. Meron ba akong katwiran o meron ba akong kabahuan? Sabi nila, wala. Di tumanggap man sa amin na sino man. Mula nung ikay bata, nung mula ikay priest. O nung mula ikaw ay naging propeta. At ngayon, naging hukom ka at ngayon lumipas ka na. Wala. Gaanong kataas. Ang salita po dito, karespe-respeto. Sabi niyo po, karespe-respeto. Ito yung qualification na hinahanap ng gawain ng Panginoon. Hello? Hindi siya nandaya sa isip, hindi siya nasa pananalita, hindi siya nandaya. Sa kanyang gawa, hindi siya nandaya. At hindi siya namighati ng sino man. Binigyan niya lahat ito ng magandang kasagutan sa kanyang pamumuno.
Naalala ko Luke yata yan, yung babaeng humihingi sa hukom ng ng hustisya, 'di ba? Yung haring masama, sabi niya, ano ba naman 'to? Ang kulit-kulit naman ito, araw-araw umiiyak. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? 'Di ba? Pero ibibigay ko. Sabi niya, alam niyo po ba si Samuel, pag may umiyak sa panahon nila, ibinibigay niya yung hustisyang tama. Hello? Kasi bakit? Siya po'y righteous judge. Kaya nga tawag sa kanya great judge eh. Great intercessor of Israel and great judge. Kaya nga siya yung naging propeta rin. Kasi bakit? Hindi niya kino-compromise yung salita ng Panginoon. Naalala niyo, kinausap siya ni Eli, di ba? Sabihin mo na, kasi paparusahan ka ng Panginoon. Di ba? Parang niloloko siya na parang, sabihin mo na, kung sinabi ng Panginoon, kasi nililim ng Panginoon sa kanya, kay Eli. Sinabi niya ng tapat, buong buo. Amen. Hindi nagkulang. Kasi dapat matakot siya, naku po, baka ako'y anuhin ito eh. Hindi, huwag tayo matakot pag ang sinabi ng Panginoon, sabihin natin. Amen. Kaya kahit pagka sinabi nga rito siguro sa atin eh, tabak o Panginoon, ano sabihin natin? Sigurado po tayo dyan, ha? Baka pag may nakaamba na di ba? Baka compromise natin pagiging Kristyano natin. Tanggal sa trabaho o simba ng linggo? Hindi naman Diyos ang linggo, ha? Relationship. Makinig mabuti, minsan tayo nababahiran yung ating pagiging Kristiyano. Ano ba, sa maliit na bagay, wag mo sasabihin sa kumpanya, wag mo sasabihin yung praise, ha? Kasi ganito lang price natin, meron ka dyan, kapatid. Kapatid pa yon. Huwag kang mag-alala, meron kang hulog dyan. Ang sabihin pa, may blessing tayo dyan. Ginawa pang blessing yung suhol. Kaya ako, ang mga kapatid natin, sinasabi ko, yung meron tayong lupa doon sa sinasabi ko buong detalye sa mga kapatid natin. Hindi ako nag-aano ng porsyento-porsyento. Ba't ka magpo-porsyento? Suhol po yun. At tawag nga po dyan, bribery. Pagka, di ba? Di ba? Dinaan mo, kala mo sa tamang proseso, pero nandaya ka. Di ba? Amin po ba? Kaya nga may mga kaso po tayo, tawag po dyan, direct bribery ba yan? Kung tawagin. Sa Pilipinas, pagka nalaman yung pera mo ginamit sa masama, tapos nilagay mo sa bangko, kakasuhan po yung naglagay doon. Kasi bakit? Gagamitin po yon na para malinis. Kasi bangko dinaanan eh. Diba? Kaya ang tawag doon sa naglagay doon, direct bribery. Kaso po yun. Hindi ko lang alam kung anong sistensya nun. Pero ano sabi ng Bible sa Job na binasa natin nakaraan? Sa apoy padadali ng Panginoon yung mga suhulan ng mga tolda. Amen? Hindi magtatagal yan. Hello? Kaya ano sinasabi doon? Sino man? Kung magpapacheck tayo, meron po ba sa atin natatayo? Parang hirap gawin lahat tayo palpak. Di po ba? Pero alam niyo po ba bakit nangyari ito? Kasi si Samuel ay foreshadow ni Jesus Christ. Why? Why? Walang may pukol. Si Jesus Christ, wala kang may pupukol. Walang pagkukulang. Mas lalong perpekto si Jesus Christ. He is a prophet, and He is a priest, and He is a king as a judge. Hello? Kasi pagdating ng time, siya yung huhukom sa mga tao. Hello? Ipinapakita iyon dahil kausap ng Panginoon si Samuel. Kasi hindi naman ikaw tinakwil bilang priest, bilang prophet, bilang judge. Ako mismo bilang priest, bilang prophet, and bilang judge. Itinakwil nila. Kaya si Samuel, bakit ganoon na lamang? Isa po siyang larawan na paparating na Kristo. At darating sa mga huling araw, pag tayo ay kinuha na. Pag tayo ni-rapture na, pagbabalik ng Panginoon, second coming, makinig kayo mabuti, ni-rapture muna tayo, second coming, hindi na po siya yung siya na po yung King of Kings and Lord of Lords. Hello? Judgment na po yun. Kawawa po yung naiwan. Hahatulan sila ng Panginoon. Kaya napakaganda na maging maganda tayo example.
sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sino po yung mga lalaki dito ng mga tatay? Magpagamit tayo sa Panginoon. Nawa walang mapula yung mga anak natin sa atin, mga kapitbahay sa atin. Amen. Baka tayo nakipag-away pa dati, nakipag-away pa ako dati. Pag sa kalsada, pag may mali. Pero ngayon, hayaan ko na. Kasi natututo tayo. Amen. Binangga ka na, pagpasensya mo. Minsan 3 beses na akong binangga yung pa rin yung bumangga. Nananadya na. Yung araw, 2 beses na talaga. Parang, pagtingin ko, ikaw na naman, ano ba gusto mo? Diba? Pero ngayon, yung temper natin, nababawasan na yung init ng ulo. Amen. Bakit? Dahil sa Panginoon ang tuturo sa atin. Amen po ba? Paano tayo maging magandang patotoo? Di po ba? Nakipag-away tayo sa kahit tama tayo, pinagpipilitan natin. Di ba? Kung di na tinanggap, di okay lang. Di ba? Amen po ba? O ngayon, puntahan po natin. Hindi ka nandaya sa amin, hindi ka pumigati sa amin, hindi ka tumanggap ng soul sa amin. Ito po yung salita na ang people of Israel ay sumaludo. Sabi niyo po, saludo. Sumaludo kay Samuel. Wow. Saludo sila pero ayaw ka namin. Hello? Ayaw ka namin na mamuno sa amin. Tama naman yung ginagawa mo eh. Magaling naman yung panunungkulan mo eh. Wala kang ang ginawang mali eh. Pero ayaw ka na namin. Ayaw na namin pala sa'yo. Tama ba sinabi ko? Ayaw na namin sa'yo na maging hukom. Gusto namin ng hari. Now, makinig kayo mabuti. Verse 5. Hindi nawala ang pagiging minister niya. Ito na po, verse 5. Sabi niya, at sinabi niya sa kanila, no, wala kayong may pukol sa akin? Wala kayong maano? Ako naman. Una, nagpasiyasat siya. Pangalawa, nung wala silang maipukol sa kanya, wala kang dinaya, wala kang pinigati, wala kang soul, tinumanggap kami na soul, na tumanggap ka ng soul sa amin lahat. Wala talaga. Kung meron man, kahit masasabi yun pero wala eh. Ako naman. At sinabi niya sa kanila, ang Panginoon ay saksi laban sa inyo. Alam niyo po, pagka ikaw ay tunay na priest, tunay ka na tagapaglingkod ng Panginoon, dapat alam mo kung ano yung nasasakupan mo. Hello? Kasi bakit? Pag di mo kilala yung nasasakupan mo, kung ano yung pangyayari, hindi ka tunay na priest. Hindi ka tunay na prophets. Kasi ngayon wala ng prophets, di ba? Tumatayo ngayon priest o pastors, elders. Tumatayo ngayon as a church sa ating kapanahunan ngayon. Ang sinasabi rito, dapat alam natin yung takbo na nasasakupan natin. Kaya nahihiramin. Kung hindi natin alam nangyayari, wala tayong gagawin. Hello? Ang sabi rito, kasi ito, malakas ang loob ni Samuel na sabi niya ito, ang Panginoon ay saksi laban sa inyo. Kaya ba natin magsabi ito sa ating kapwa-kapatiran? Kaya ba natin sabihin ito sa ating kapwa? Sa mga gumagawa ng anomalya. Ngayon, hindi natin masasabi ito. Bakit? Tayo rin siguro ganoon sa kanila. Hello? Hindi, wag kayong mag-inom, ikaw manginginom. Hello? Hindi mo masabing saksi ang Diyos laban sa inyo. Kasi bakit hindi mo alam kung saan ka? Hindi mo alam kung anong purpose na nariyan ka. Dapat every Christian, alam mo yung purpose mo, bakit ka narito? Bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na gumising pa? May layunin ng Panginoon. At may layunin ng Panginoon, bakit nakalagay ka dyan sa mga gawain ng Panginoon? At bakit naandyan ka sa barangay, naandyan ka sa school, naandyan ka sa mga kababaihan, naandyan ka kung saan kang napupunta, may purpose ang Panginoon. Pag hindi mo alam ang purpose, hindi mo masasabi ang totoo sa kapwa mo. Ito sinasabi niya, alam niya kasi. Alam ni Samuel. Ang Panginoon ay saksi laban sa inyo at ang kanyang pinahiran ng langis at ito, si Saul na bilang inyong hari. Na sinasabi niya, saksi rin ang hari. Ito, sabi niya, itong sinasabi niya, na nilang pinahiran ng langis at saksi sa araw na ito
na hindi kayo nakasumpong ng anuman sa aking mga kamay. Saksi ito, kasi ako, ito naman laban sa inyo. O, bakit tayo narito ngayon? Sinasabi ni Samuel. Kasi bakit? Parang ako, tinatakwil nyo eh. Pero ito naman na sinasabi ko sa inyo, na sa totoo lang, kayo talaga, ang Diyos talaga, ang Panginoon talaga, saksi laban sa inyo. Kinokorek niya na ngayon ang Israel. Wala naman pala kayong masumpungan sa akin. Bakit pilit nyo akong inaalis? Porque ba matanda na? Walang matanda sa Panginoon. Hello? Hello? Wala rito yung edad na mataas. Pero pag tama, ikaw ay parang bata sa Panginoon. Hello? Matalas ang isip mo. Amen. At ang sabi niya rito, wala kayong nasumpungan sa akin. At sabi niya rito, at kanilang sinabi, siya nga ang saksi. Sumagot naman ang Israel. Lahat po sila sumagot. Yung mga tao doon, yung mga leader po doon. Oo, saksi yung hari namin. Kaya hindi namin ikaw hahabulin. Baka meron pang natitirang hindi nagsasalita, baka nauumid lang yung bibig eh. Sila nagsabi mga pinuno, di na namin hahabulin kung anong may pagkakulang ka. Kasi bakit? Wala nagsalita eh. Baka pagdating ng time, alam niyo po, kagandahan po nito, pagka nag-uusap-usap, baka sa huling pagkakataon na maghahabol-habol kayo sa akin ha. May ginawa pala akong pandaraya. Meron pala akong pinigati sa inyo. Meron pala akong suhol na tinanggap sa inyo. Pero malinis nga po siya eh. Ito ikinaklarify niya, baka dumating ang time, kung kailan tapos na't may hari na, saka maglabasan. Ay, meron pa pala natatagong mali yan si Samuel. Pero wala eh. Hello? Ito yung kagandahan ng pagtitipon. Ngayon, kagandahan kasi nito, sinasabi ni Samuel, sige, isasaoli ko. Pagbabayaran ko, ibig sabihin, kung hustisya po siya na hindi na ibigay, na iserve ng tama, ako rin ay dadaan sa hustisya ng haring si Saul. Amen. Kaya dito, ibinigay ang tunay na dignity and integrity sa kanya. Ang sabi ng mga tao, at sa kanila sinabi, saksi, siya'y saksi. Saksi ito, si hari. Kaya kahit na matapos ang panunungkulan niya, wala nang hahabol para sa akin na hindi nagkamali ako, wala akong pagkakamali. Malinis ang aking panunungkulan na sinasabi dito ni Samuel. In 1 Timothy, babasa na po tayo at dito na po ako magtatapos. 1 Timothy, balikan po natin yung qualification ng priest. Sabi niya rito, tapat ang pasabi kung ang sino may nagsisikap na maging obispo. Sabi niyo po nagsisikap. Inaral na po natin ito pero may mga qualification po dito. Si Brother AJ nilagay po dito kanina yon at naapyawan na po yan. At sabi niya, nagsisikap na maging obispo. Sabi niyo po nagsisikap. Nagdi-desire. Sa English po niya, nagdi-desire. Minsan gusto natin maging leader tayo. Pero ano ba yung qualification na hinahanap? Ito po siya. Ay mabuting gawa ang ninanasa. Mabuti yan. Sabi ni Paul, mabuti yan. Pero kung wala ito, hindi mabuti. Tingnan po natin, verse 2. Tuloy-tuloy po natin para mabilis po tayo matapos. Dapat nga mga obispo ay wala bang kasalanan? Hindi po sinabi niya yung walang kasalanan. Ang sabi niya kapintasan sa mga kategoryang babanggitin. Kasi lahat po tayo nagkasala. Walang obispo o walang priest, overseer na perpektong di nagkasala. Ang Panginoong Hesus lang po yun. Nag-overseer at priest. Hello, na walang kasalanan, walang batik dungis, walang kapintasan ng Panginoon lang yun. Ang sinasabi niya rito sa mga kategorya na narito na hindi siya mababato, hindi siya mapupukol. Ano po yun? Asawa ng isang babae. Hindi po pwedeng ang priest ay maraming asawa. O kahit isa pa na dagdag. Una po yan. Mapagpigil. Sabi niyo po mapagpigil. Mahinahon. Ibig sabihin, hindi mainitin ng ulo. Hello? At sumunod, mahinahon ng pag-iisip, ano po siya? Sumunod, mahusay. Sabi niyo po, mahusay. Ibig sabihin ng husay, ginagamit niya yung kanya natutunan sa salita ng Panginoon.
Hello, may mahusay na may mahusay sa lahat eh. Halimbawa sa aralin dito sa mundo. Hindi 'yun ang dapat i-apply. Mahusay siya sa aral ng Panginoon para gamitin niya sa paglilingkod. Sumunod, siya ay mapagpatuloy. Ibig sabihin, siya po yung tumatanggap na sino man tao. Hello? Sabi niyo po, tumatanggap. Walang sinisinong tao, ay dapat ito'y arugain ko kasi ito'y matagal na sa akin. Ito, baguhan lang, ay, huwag ka na. Bumalik ka na lang sa susunod. Ganun ba dapat? Hindi. Ibig sabihin, kahit sinong tao, pinapatuloy niya. Hospitable, ang tawag po diyan, hospitable, pastor. Di ba? Mapagpatuloy. Hospital. Kaya mga Pilipino talagang very hospitality po yan eh. Kahit yung mga gugubgub na sa atin, tanggap pa tayo eh. Di ba? Gayon ang karakter ng mga pinuno ng gawain ng Panginoon. Sapat na makapagturo. Ano pong sapat na makapagturo? Hindi lang nagtuturo, kundi tamang doktrina ang tinuturo. Hello? May nagtuturo kasi na mali eh. Ang obispo na totoo, yung tamang doktrina tinanggap mula kay Apostol Pablo ng Panginoon, binigay ng Panginoon sa kanya, na ibinigay kay Timothy, na sinasabi nito, kaya Timothy po ito eh. Makapagtuturo, hindi lang makapagturo, kundi tama ang tinuturo, tamang doktrina. Sound doctrines kung tawagin. Hello? At ang sabi niya po rito, verse 3, kapatid, verse 3 po tayo. Hindi magulo. Isang salita po dyan, yung hindi po siya lasinggero. Hindi magulo. At yung hindi pala away. Kundi malumanay, yung kabaligtaran po ito, yung dapat malumanay. Hindi na ipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Hindi konting kasalanan. Lahat ng uri. Diba? Kaya nga dito yung pag-ibig. Kaya yung suhol, makinig kayo mabuti dahil umiibig ang tao sa salapi, yung suhol tatanggapin kahit na siya ay Kristiyano. Huwag nawang mangyari. Kasi nalalayo ka sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya kailangan, ito po yung mga qualification. Verse 4. Namamahalang mabuti sa kanyang sariling sambahayan. Sabi niyo po namamahala. Hindi siya pinapamahalaan ng kanyang asawang babae. Hello? Alam ng lalaki paano niya pamahalaan yung kanyang asawa at kanyang mga anak. Sabi niya, at sinusupil ang kanyang mga anak at ng buong kausayan. Sabi niyo po, kausayan. Gumagawa ka ng mga tactics, pamamaraan, paano sila i-disiplina. Hello, kung di mo madali sa ganon, dadalihin mo sa ganon. Pero sa aral ng Panginoon. Amen po ba? Sasamahan mo lang ng ingredients yan eh. Kumbaga sa ulam eh. Diba? Verse 5. Ito pa yung pinakaano. Ngunit kung sino man na hindi marunong mamahala sa kanyang sarili sambayan, paano mamamahala sa iglesia ng Diyos? Paano magkakaroon ng leader tayo kung siya mismo hindi marunong maging leader sa kanyang sarili at sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak? Hindi po pwede. May nangyayaring ganon, pinapaubra. Hindi po pwede paubra. Kailangan, well-trained po siya sa salita ng Panginoon. Amen? Alam natin na ginagawa niya sa salita ng Panginoon, hindi niya kinokontra. At sumunod, verse 6, tapos na po ako, hindi baguhan. Sabi niya po, hindi baguhan. Ang problema kasi ganito, baka siya ay kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Hindi yung paparusahan para ay bulog sa impyerno. Take note, Christian po ito. O pwedeng mahulog pagkabaguhan eh. Hello, madaya na mundo. Hello. Kasi bakit? Sa kanyang kabataan, sa kamuraan ng kanyang pagiging Kristiyano. Kaya maraming murang Kristiyano, pag inilagay mo sa tungkulin, anong gagawin yan? Magpamataas yan. Mapagpalalo yan. Hello, hindi magpapasakop yan sa salita ng Panginoon. Kasi bakit? Dahil sa kanyang katungkulan. Alam niyo, makikita natin sa buhay ng isang tao, makinig kayo mabuti. Ito, nakikita ko po ito eh. Pag ang tao, ilagay mo sa pinakamaganda, karurok-rurok na kagandahan ng buhay, makikita mo kung Kristiyano siya o hindi. O isang salita na lang. Ang Kristiyano, pagka dumami ang pera, anong gagawin niya? Malalaman yon.
Hello? Ito ba gagamitin niya sa luho o gagamitin niya sa Panginoon? Hello? Kasi bakit? Masisilo po siya. Kaya dapat ang ilalagay, yung talagang well-trained, yung kanyang kaisipan, magulang na sa salita ng Panginoon. Hello? Yung isip niya punong-puno. Kasi kung hindi, walang mangyayari. Verse 7, last verse. Bukod dito, dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo. Saan po? Saan po? Saan labas po yan? Saan labas po yan? Sa labas ng bahay po yan. Sa labas ng pamilya po yan. Hello? O yung kapitbahay natin, yung sinasabi sa atin, ay may sikreto yan, meron niyang babae. O yan, manginginom yan pala eh. O, diba? Dapat ba tayo doon? Hindi tayo dapat. Makipagtalo yan eh. Alam niyo maganda, kay Samuel, makinig mabuti, alam ng buong Israel ang buhay niya. Sa pamilya niya, maayos siya. At sa pangalawang pamilya niya, kay Eli, maayos siya. At yung mga tao, mahusay siya. At yun yung merong mabuting patotoo si Samuel na in-example natin. Kasi bakit? Pagka tayo nangaral sa labas, ito po yan, baka mahulog sa kapintasan sa silo ng dyablo. Ano yon? Ipupukol ng mga tagalabas yung ginagawa natin. Pinapangaralan mo kami, hindi ka namang nakita nga namin sa iyo ganito eh. Iuulitin ko po ulit, sino po yung mga taga-Saba? Sino po yung dating taga-Saba? Si Nonoy, sila auntie. Oh. Dating taga-Saba. Ngayong Kristiyano na tayo, sinasabi natin, ilang taon na tayong Kristiyano? Tayo ba ay naging magandang patotoo sa labas? O may nababalita sa ating hindi maganda? Kaya hirap siguro ang church na maka-encourage sa lugar dahil may problema tayo. Hello? Hello? Dati, sabihin ng mga drug addict kayo dati yan. Hindi na ngayon. Hello? Itinaasan ng Panginoon. Diba? Pero kung ganun ka pa rin, anong kapatotoo mo? Ano saysay na pangangaral natin? Meron bang talim ito? May talim bang Kristo? Sinasabi natin may Jesus. Si Jesus Christ makapangyarihan, pero yung sinasabi mo, yuyurakan dahil sa'yo. Hello? Kaya yung pamilya natin, hindi natin matangay-tangay eh. Baka tayo may problema. Kaya nahiramin. Mga pinsan natin, mga kamag-anak natin, hindi lang naman yung tatay, magulang, nanay eh, at kapatid eh. Anak eh, hindi naman po eh. Kahit yung mga pinsan natin, yung mga extended family natin, tayo ba'y naging magandang patotoo sa kanila? O pag lumalapit sila sa atin, puro sermon, puro panunuya. Hello? Dapat ini-encourage natin. Amen? Amen po ba? Kaya ang hirap makahatak dahil tayo mismo may problema. Totoo o hindi? Totoo po yun. Alam niyo pa, pagka ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan, maliliwanagan ang buo mong sambahayan. At ikaw matatanaw ng mga nasa labas. Hello, may liwanag doon, nagniningas. Kasunod yung labas sa makakita, pero unang liwanag sa pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8, naalala ko lang, lagi ko po nababasa po natin ito eh. Ang sino mang hindi nagkakalinga sa kanyang pamilya, masahol pa sa walang pananampalataya. Bakit? Hindi mo nilingap ang pamilya mo eh. Nangangailangan na pala asawa mo, nangangailangan na pala yung mga anak mo, nangangailangan na pala yung mga pinsan mo, hindi mo nilingap. Mas una mo pa nilingap yung kalayawan mo. Hello? Mas nilingap mo pa yung mga ibang barkada mo. Tapos tayo, sasabihin natin ang buti ng Diyos. Paano nila mararanasan ang buti ng Diyos? Sa pamamagitan mo. Hello? Paggamit ka sa Panginoon, sasabihin natin, use me Lord mightily. Pag ginamit mo ang salita ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon mightily. Arugain mo una pamilya mo.
Ako, sinasabi ko po ito kasi may pamilya rin po ako dito eh. Baka ako, tumatayo rito, may anak ko, may masabi sa akin. Kaya minsan, kinokorek ko rin sarili ko, ano rin ako sa kanila, anak, ano ba tingin nyo sa akin? Kahit kami nag-uusap-usap sa kainan. Papa, minsan kuripot ka. Susunod, galantin na ako. 5 piso, gagawin ko na 10. Diba? Hindi kasi baka may masabi pa eh. Diba? Hello? 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 Sa tricycle mo, lakas mong gumastos eh, pagsira eh. Pagka sa amin, parang ganon, di ba? Matcha-change po yun. Amen? Kailangan, ano ka sa pamilya mo, open ka. Hello? O baka tayo hindi nagpapasakop. Alam niyo po ba dapat pagpapasakop, kahit ako sa mga anak ko, nagpapasakop ako sa salita ng Panginoon. Hindi nila ako parang sakupin sa authority. Pero nagpapasakop ako pag salita ng Panginoon nangungusap sa akin. Sinasabi nila. Hello? Yun yung sinasabi ng Bible, nagpapasakop sa isa't isa. Sa Ephesians chapter 5. At ngayon, bilang huli, Ephesians chapter 6, verse 6 to 8. Last verses po natin ito. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa tao. Minsan kasi ito ang problema natin. Gumagawa tayo para sa tao. Nahuli ang Diyos. Alam niyo po ba ang pinakamagandang karakter mula sa puso gumagawa ka ng tama sa salita ng Panginoon? Kasi master mo, pinaglilingkuran mo ang Panginoon eh. Amen. Pag ang goal mo, makinig kayo mabuti, ang isip mo, para makita ko ni Pastor Rini, ni Pastor Andrew, ni Pastora, ni Deacon Mau, gagalingan ko. Mali. Papakita ko sa kalalakihan na gagawin ko ito para sila ay anuhin ako. Bigyan ng karangalan. Mali. Alam niyo po, ang dapat bigyan natin ng karangalan ang Panginoon. Kung ang purpose natin, kaya nga ang daily lives natin, dapat nagbibigay ng relasyon sa Panginoon araw-araw, minuto ang relationship sa Panginoon. Kasi pag buhay ang relationship mo sa Panginoon, madali mo magagawa ang pag-serve sa kapwa. Kaya nahihira, amen. At ang sabi niya rito, nagaya na pagbibigay lugod sa mga tao, hindi gayon, kundi bagkus gaya ng alipin ni Kristo. Alipin ni Kristo, hindi siya pinaglingkuran, kundi naglingkod ang Panginoon. Even to death, ibinigay niya ang buhay niya para paglingkuran ang mga pinili, buhat pa man nung una. At ang sabi niya rito, na ginagawa mula sa puso. Pag ang salita ng Panginoon nasa puso mo, ito sa isip mo, ang puso, ito function ng puto ng buhay ng katawan natin. Ang puso, ang inner man po natin nandito sa isip. Ang pinakapusod ng Espiritu ng Diyos, tumatahan dito. Pag dito ang kalooban ng Panginoon, yung Word of God na sa iyo, sigurado po yan, kalulugdan tayo ng Panginoon. Kasi magseserve ka ng tama sa kapwa. Hello? Hindi ka naghihintay ng kapalit. Bakit? Nagseserve ka sa kapwa. Hindi ka naghihintay ng kapalit. Verse 7. Maglingkod na may mabuting kalooban. Mean to say, ito po'y may kadalisayan ng puso. Pag ang salita ng Panginoon meron ka na isusuot mo, di ba? Dalisay po ang paglingkod natin. Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kasi merong tao na naglilingkod na parang parangalan sa kanyang sarili. Ipakitang mas magaling siya sa iba. Hindi gayon sinasabi, sabi ni Apostle Paul. At verse 8, last verse po tayo. Yamang na pag-alaman, ito alam natin eh. Ang dami nag-exhort. Ano man ay tanim natin ay aanihin. Amen? Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, babalik sa iyo. Turo ito ng Panginoon din eh. Gawin mo sa iyong sarili ang nais mong gawin mo sa iba. Sabi ng Panginoon. Di po ba? At gayon din to, si Paul. Noted po niya to. Kinote po ito ni Paul. Sabi niya, yaman na pag-alaman na anumang mabuting bagay na gagawin ng bawat isa. Bakit positibong sinasabi dito ni Paul? Hindi niya sinasabi dito negatibo. Kasi ang mga Kristiyano, hindi negatibo yan. Kailangan lang mag-work out yung salvation na meron sila na tinanggap. At ang sabi niya,
gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Ano yun? Yung good works, mas lalo kang sasagana sa good works. Hello? Lalo kang ang tawag diyan, mamumutik-tik sa gawa ng mabuti. Sino po ito? Alipin man o malaya. Nangangamuhan ka man o ikaw man boss. Tagapaglingkod ka man sa gobyerno, sa kapwa, nangangamuhan ka at boss ka rin. At even kung tagapaglingkod ka sa iglesia. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 8 na po yung pababa, pag sinabing, sa verse 8, sinabi niya ron, i-clarify ko lang ng konti, gayon din naman kayong mga diakono at diakonesa. Ibig sabihin, kung anong qualification doon, eto meron din nilang kalatag sa inyo. Tayo ay naglilingkod mula sa puso, mabuti ang kalooban, na sa Panginoon natin to ginagawa, hindi sa mga tao. Pag sa Panginoon yan, go. Huwag ka magpapikil. Hello po ba? Hello. Amen po ba? Kasi bakit? Ang Panginoon nagsasabi sa iyo niyan eh. Sa Kanya ka naglilingkod eh. Amen po ba? Ngayon, sa pagkakataon, dito po magkatapos, nawa ang aral na ito na ating napakinggan, nagbigay sa atin ng encouragement na gayahin ang Panginoon. Kasi ang ginaya ni Samuel, ang Panginoon eh. Kaya dapat tayo, matutunan natin isuot ito. Sabi niyo po isuot. Kasi hindi tayo makakatanggal sa digmaan kung hindi natin ito i-apply. Sabi niyo po apply. Application. Alam niyo po ba minsan meron tayong ginagawa na, anong tawag dyan, yung reflection? Diba? Alam niyo po ba ito na reflection? Alam niyo po ba kung ano? Ang reflection, ginagawa ko ba ito? Self-reflection. Sinusot ko nga ba? Ginagawa ko nga ba? Alam po natin yan. Nawang araw na ito ay punong-puno ng pagpapala at biyaya para sa atin yung aral ng Panginoon. To God be all the glory. Naway may natutunan tayo ngayon sa aral na ating tinanggap. Kaya ang Kristiyano, hindi na tayo magdududa kung tayo pupunta sa langit, kung tayo ligtas. Kapag nagtiwala tayo kay Kristo, sino man tayo, nakatitiyak tayo na tayo ligtas. Amen? Purihin ang Panginoon. Yun ang purpose ni Lord sa atin. Tiniyak niya na tayo ay may kaligtasan. So mga kapatid, maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pagdalo sa ating gawain. Salamat po. Tayong lahat ay tumayo para sa pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa araw na to na muli mo po kami pinuspos ng inyong Espiritu. Muli niyo po kaming binusog, muli niyo po kami pinakain ng pagkain nagbibigay buhay, Panginoon, na aming mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Binabantayan niyo ang salita na ninyo na ito'y ganapin ninyo. At Panginoon, ang mga salita niyo hindi babalik sa inyo na hindi ginaganap ang inyong kalooban. Amang Diyos, you have magnified your word above your name. And the entrance of your word is light. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, ang naging epekto sa bawat nakinig ay nagdala ng liwanag sa kanilang isip, sa kanilang espiritu, sa kanilang puso. At tiniyak ang kanilang kaligtasan na tunay nga, Panginoon, nalaman namin ang purpose mo sa buhay namin. Panginoon, na bigyan kaming katiyakan na hindi kami magduda sa aming kaligtasan tinanggap. Salamat po, Amang Diyos, sa pastor namin na ginamit mo sa araw na to, na muling pinakain kami ng mga banal mong salita. Panginoon, salamat po sa kanyang pagpapagal para kami pong dumalo sa araw na ito ay mapakain. Salamat po, Amang Diyos, sa mga dumalong ito.
Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. At Panginoon, sa darating na linggo at mga linggo pa, pagpalain mo ang aming pagtitipon, manahan ka sa aming mga pagpupuri. Salamat po, Amang Diyos. At salamat po sa patnubay mo ng banal mong Espiritu na tunay ang iniingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng panahon upang hindi kami magkasala. At salamat po dinadala mo kami sa daang matuwid dahil kayo ang mabuting pastol namin. Hindi niyo po kami pinagkukulang. Salamat po, Amang Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng ito'y binabalik namin sa inyo. Sa inyo ang lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos na hindi nagmamaliw, ang biyaya ng Panginoong Yesus na sobra-sobra sa lahat ng ating pangangailangan, hindi nagkukulang, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng ating mga buhay. Amen at amen.